Hello mga ka-legit Damer Gods, GMA Network or GMA Executives nagbigay ng 3 buwang palugit para talunin ang TBJ at Eat Bulaga Original. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, ng lahat ng mga legit na nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, ito na nga no, dahil ngayong Lunes ay Lunes Santo ay mapapanood na po natin yung pong inihandog ng TBJ or TBJ Production and Eat Bulaga ang Selda ng kahapon, kung saan pinifeature po dito ang buhay po ng I think this, kasi hindi pa naman natin siya napanood. So this is gonna be a EB Lenten special, ang Selda ng kahapon. Naroon po si Paulo, si Mr. Alan K, Joey De Leon, Karen Aistro para sa kauna-unahan niyang pagganap, at si Mr. Wally Bayola. So mapapanood po natin yan during dito po sa kanilang noontime So kakaiba yung mapapanood natin at kaabang-abang to, dahil for the last week talagang pinakita po nila yung bawat teaser, at ang kaabang-abang pa dito is yung mga baguhan, yung mga first time na gaganap dito po sa nasabing Lenten special na ito. Kasunod nito bukas ay mapapanood din naman natin ang Love Thy Neighbor, kung saan naroon naman si Tito Sen, ang star doon. Tapos andun din si Jose, si Maine at si Miss Raisa May Dizon, na ang title ay Love Thy Neighbor. Kaabang-abang din naman ang kanilang pangatlo. Nandun naman po si Bossing Vic Soto, kung saan doon si Miss Miles Ocampo, Ryan Agoncillo, and itong si Atasha Mulak. Talagang hinuli talaga sila, yung mga kaabang-abang. Miss Miles Ocampo was really a good actress po yan. Nagkaroon nga siya ng award, diba? After po niyang na gumanap doon sa isang movie nila ni Alden Richards, kasama siya doon at si Sharon Cuneta, at nakuha niya yung Best Supporting Actress. At ito nga, ginulat din ng lahat, ito pong lahat ng mga Davercans, kasi nag-post po itong si Bossing or ang TBJ Facebook account ng ganito, na tila baga meron po tayong aabangan na maaring si Bossing po ang mag-announce ng announcement na ito. Itong biggest announcement po nila na magaganap this coming April 6. Ano kaya yung kanilang ilalabas sa publiko patungkol sa bagay na ito? At talaga namang masasabi natin na wow, kasi talagang 'di ba pag pinaghandaan po nila ang mga bagay na ito. Pero alam niyo po ba na meron ito pong pagkatapos ng pagpirma ng kontrata ng kabilang network ng ABS-CBN ang kanilang noontime program dito po sa GMA 7. Sabi po ni Vice Ganda sa kanya pong speech na ito na raw yung pinaka mahalaga or pinakamalalang regalo na natanggap ni Vice. Sabi niya kasi April 6 mapapanood ng It's Showtime sa GMA Network. Masayang-masaya si Vice dahil kasabay ng selebrasyon para sa kanyang kaarawan ang kanilang kauna-unahang episode sa GMA. It's gonna be a double celebration kasi yung April 6 na nakaschedule for my birthday episode, bago pa magkaroon ng tong turn of events na pumirma sa GMA, nabuo namin yung birthday episode. So tamang-tama, madadagdagan doon sa unang birthday episode. Hopefully, marami kaming makuha ng mga star ng GMA sa araw na yun para maramdaman talaga natin yung sanib puwersa and collaboration, just like what we did sa GTV na nakangiting pahayag ni Vice. Matatanda ang magsimulang umere sa GTV ang pag-aari din ng Kapuso Network ang naturang noontime show noong 1 taon. Wala raw kasing mahihiling pa para sa kanyang special na araw si Vice. Feeling ko ito yung pinakamalaki na natanggap ko opportunity na makasampa sa GMA. Ma-reach ang mga malalaking audience, malaking blessing to sa Showtime. And napakahalaga sa akin ng pamilyang ito. Ito ng pinakamalalang gift, makahulog ang paglalahad ng It's Showtime host. Pero medyo na pressure naman itong si Vice Ganda matapos niyang aminin na binigyan lamang sila ng 3 buwan para daw talunin ng Eat Bulaga. Wow. Sa pagpasok ng It's Showtime sa GMA 7 ay siguradong mas magiging matindi pa ang laban ng naturang programa at ng Eat Bulaga
ng naturang programa ang Eat Bulaga sa TV5. Isa ito sa mainit na pinag-uusapan ngayon ng netizen sa nasabing may tiwala pa raw ang GMA sa mga kapamilya star kesa sa kakayanan ng sarili nilang mga talents. Diba? Lumabas din. Diba? Parang tama nga naman, parang mas pinagkakatiwalaan ba nila yung kasi hindi sila nag-produce ng sarili nila eh. 'Di ba? Kumbaga kinuha talaga nila ang Showtime dahil nakita nila yung potential. Pero yun nga, medyo alarming lang na sinasabi ng GMA Network or GMA Executive na binibigyan lang nila ng 3 buwan ng It's Showtime para putalunin ang longest running noontime show for 44 years. FYI, GMA Executives, no? Para lang po sa kaalaman po ninyo na hindi po tatagal ng 44 years ang existence ng TVJ at ng Eat Bulaga nang ganun-ganun lang dahil talagang nag-effort at masasabi natin talaga na hindi nila nakuha yung success mga 44 years ng isang tulog lang, ng 3 buwan lang. Kaya napaka-imposible at exaggerated ang sinasabi po ng GMA Network na parang binibigyan nila ng palugit ang Eat Showtime na talunin ang Eat Bulaga for 3 months. Kaya nga po talagang maraming mga sentiments na naglalabasan, even po yung ilang mga talents po ng GMA na parang naki-question tuloy yung galing ng mga talents ng GMA na parang wala silang tiwala na isabak ang TikTok lock sa It's Showtime. Dahil alam din naman talaga nila na talagang lalamunin ang buhay ng Eat Bulaga ang TikTok lock. Kaya ang pinantapat nila yung noontime program na It's Showtime. Tanda namin noon laging panalo sa rating game ang programang sis ni Janice de Belen, Jelly de Belen at Carmina Villanueva. Pero ang umere na ang It's Showtime sa ABS-CBN ay unti-unti nang lumamya ang show hanggang sa tuluyan na itong mamaalam sa ere. So parang nadala po ang GMA Network, GMA Executive. Ang mga taong bumuo ng SIS ay siya rin nasa likod ng programang TikTok Lock na asang-asa na raw na sila ang ipapalit sa tahanang pinakamasaya. Pero biglang nabago ang plano at ang It's Showtime na ang napilitang ipalit na mapapanood sa April 6. Yun pala yung kwento. No? Anyway, true lalo rin kaya na nasagap naming tsikahan mula sa Kapuso Network na binigyan nila ng 3 buwang palugit ang It's Showtime para talunin ang Eat Bulaga. Ito raw ang dahilan kung bakit nagsabi raw si Vice sa contract signing nila sa GMA7 nakaka-pressure. Parang aiksi naman ng 3 buwang palugit, hindi ba pwedeng 6 or hanggang 1 taon? Naniniwala naman kaming maganda ang magiging collab nilang dalawa, sabi po to ng Abante. Pero just the same, let's see and let's be happy, no, kung ano man yung maging resulta ng lahat ng ito. Pero I mind you na hindi nyo tatalunin ang Eat Bulaga for 6 months or 1 year.